Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo yung moment na may isang tao sa buhay mo na akala mo hindi mawawala? Yung tipong sanay kang ikaw yung laging nag-a-adjust, laging umiintindi, laging naghahabol, kasi mahal mo, kasi pamilya, kasi kaibigan, kasi relasyon. Pero isang araw, napagod ka. Isang araw sinabi mo sa sarili mo, sige ako naman ang lilayo. And funny thing, the moment na umalis ka, biglang nag-iba ang lahat. Para bang may pihit na nangyari sa mundo mo at sa mundo nila. Parang sayo biglang gumaan. Sa kanila, biglang may kumurot. Nakakatawa minsan how life works. Habang nandyan ka, hindi ka napapansin. Pero pag wala ka, biglang lahat sila alert. Biglang may mahabang mensahe. Biglang may panghihinayang. Biglang may, kamusta ka? Kahit hindi mo tinanong. And you start to think, so ganito lang pala. Kailangan ko palang mawala para makita nyo. Pero hindi ito tungkol sa paghihiganti o pagpapakita na masaya ka kahit hindi naman. Hindi rin ito tungkol sa pagpapakitang mas better ako ngayon. Hindi ganon. This is about you waking up to something deeper na minsan kailangan mong lumayo para marinig mo ulit sarili mo. Kasi habang nandyan ka, habang binibigay mo lahat, hindi mo napapansin na unti-unti ka nang nauubos. Wala na palang natitira sa'yo. Parang cellphone mo na 2% na lang. Pero pinipilit mong i-play lahat ng apps, lahat ng notifications, lahat ng tawag. Hindi pwede. Mapuputol ka talaga. Kaya nung moment na umalis ka, doon nagsimulang mag-shift lahat. Parang biglang naging klaro hindi ka pala mahina. Hindi ka pala problema. Hindi mo pala sila kailangan para buo ka. Ang kailangan mo pala, space. Yung space na matagal nang hinihingi ng puso mo, pero hindi mo marinig dahil puro problema ng iba ang inuna mo. May mga tao talagang hindi marunong mag-value habang present ka. Sanay sila na andyan ka palagi. Sanay silang kaya mo pa. Sanay silang uunahin mo sila sa kahit anong sitwasyon. At habang nasasanay sila, ikaw naman yung nalalagay sa likod. Hanggang sa hindi mo namamalayan, ikaw pala yung nasasaktan ng hindi nila alam. At masakit yun, lalo na kung tumatanda ka na, nagmamature, at gusto mo na ng tahimik at maayos na buhay. But here's the thing, the moment you left, dun mo nakita kung gaano ka kalakas. Kasi hindi madali umalis sa mga sanay ka na. Hindi madali umalis sa mga taong minahal mo. Hindi madali bitawan yung mga bagay na dati-rati feeling mo ay bahagi na ng pagkatao mo. Pero ginawa mo. And that alone, panalo ka na. Hindi dahil nanalo ka laban sa kanila kundi dahil nanalo ka laban sa sarili mong takot. Minsan, kailangan mo talagang lumayo para makita kung gaano kabigat yung binubuhat mo dati. Para ma-realize mo na hindi ka pala masama kapag pinili mo sarili mo. Hindi ka selfish kapag nag-set ka ng boundaries. At hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit ka napagod. Kasi to be honest, kahit ipaliwanag mo pa, hindi rin naman nila maiintindihan kung hindi sila marunong makinig. At hindi ka dapat ma-stress kakapaliwanag sa mga taong ayaw ka talagang unawain. Kapag tumalikod ka, hindi ibig sabihin na sumuko ka. Ang ibig sabihin, pinipili mo na yung kapayapaan kaysa sa gulo. Pinipili mo na yung katahimikan kaysa sa paulit-ulit na sakit. Pinipili mo na yung sarili mo kaysa sa isang relasyon na matagal nang hindi pantay. And that is growth. Yung tipong hindi loud, hindi dramatic, pero damang-dama. Napapansin mo rin siguro na after mong umalis, biglang lumabas yung tunay nilang ugali. Biglang nagtatampo, biglang nagagalit, biglang nagbibigay ng kung ano-anong dahilan. Bakit? Kasi hindi na nila kontrolado yung access nila sa iyo. And when people lose access to your energy, dun lumalabas kung ano talaga sila. May iba na genuine, tatahimik, irespeto ang space mo. Pero may iba, nako, biglang nagiging defensive, biglang sila pa ang galit, sila pa ang nagmamagaling. Pero ito ang nakakatuwa, kahit ano pang reaction nila, hindi ka na natitinag. Kasi alam mo na ngayon, hindi mo dapat problemahin yung hindi mo na kontrolado. Sabi nga ni Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Kaya nung moment na nag-decide ka na sapat na, nag-shift ang buong buhay mo. Hindi man dramatic, pero mararamdaman mo. Mas malalim huminga, mas malinaw mag-isip,
Mas kalmado tumawa. At kahit may mga araw na maiiyak ka, may mga gabing mapapaisip ka kung tama ba ginawa mo. Deep down, alam mong kailangan mo yon. Alam mong hindi ka lalaki, hindi ka lalakas, kung hindi mo hinarap yung bigat na matagal mo nang tinatakbuhan. And now that you finally walked away, napansin mo na parang mas naging ikaw ka. Hindi yung version na laging nag-a-adjust, hindi yung version na laging kinakaya ang lahat, kundi yung version mo na may respeto sa sarili at may tapang pumili ng kapayapaan. At kung napapansin mong biglang nagkaroon ng katahimikan sa buhay mo after mong umalis, huwag kang matakot. Kasi minsan, doon nagsisimula ang totoong paghilom. Doon mo maririnig ulit yung boses mo na ilang taon nang natabunan ng ingay ng ibang tao. Kaya habang narito ka ngayon, habang pinapakinggan mo to, gusto kong tanungin ka. Kailan mo huling inuna sarili mo? Kailan mo huling pinili ang kapayapaan kaysa sa pressure? Kasi baka ngayon na yung chance mo. Baka ito na yung moment na dapat mo talagang marinig. Alam mo yung nakakagulat sa paglayo? Akala mo ikaw lang ang magbabago. Pero habang lumalayo ka, habang nagkakaroon ka ng konting distansya, napapansin mo rin kung gaano karaming bagay ang hindi mo napansin noon. Parang lumilinaw lahat, parang dati kang may suot na earphones na may static. Tapos bigla mong tinanggal at na-realize mo. Kaya pala ang bigat. Kasi habang nandyan ka, occupied ka sa pag-aalaga sa iba. Hindi mo nakikita kung paano ka na pala nauubos. Hindi mo rin nararamdaman kung gaano kalalim yung pagod mo. Pero nung nag-step back ka, dun mo nakita kung gaano mo pala kamahal yung mga hindi marunong tumanggap ng pagmamahal. Kung gaano mo binuhat yung mga bagay na hindi naman dapat sa'yo. At minsan, mapapailing ka na lang. Grabe, kinaya ko pala lahat yon. May mga tao talagang hindi umaamin na kailangan ka nila hanggang sa mawala ka. And sa totoo lang, hindi mo naman ginawang escape yung pag-alis mo. Hindi ka tumakbo. Ang ginawa mo lang tumigil ka. Tumigil kang habulin ang mga hindi marunong huminto. Tumigil kang magpaliwanag sa mga ayaw naman talagang makinig. At sa pagtigil mo, natigil din yung cycle na matagal nang nagpapabigat sa'yo. Marami ring napapahinto matapos mong lumayo. Bigla nilang nararamdaman yung katahimikan yung absence mo. And trust me, iba ang tama ng katahimikan. Kapag ang taong laging may access sa'yo biglang nawala ng access, natataranta sila. Parang sanay silang may heater, tapos biglang nilamig ang buong kwarto. Hindi nila alam kung paano uminit ulit. Kasi yung init pala, ikaw pala yon. And habang sila narataranta, ikaw naman biglang nakakahanap ng peace. Yung tipong tahimik pero hindi malungkot. Tahimik na may sense. Tahimik na parang aircon sa gabi, malamig, komportable, at ang sarap huminga. At dito nagsisimulang pumasok yung realization na dati hindi mo talaga nakikita. Na minsan kaya ka pagod kasi ikaw yung laging inaasahan. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil hindi mo alam kung paano mag-set ng boundary noon. Nasanay kang ikaw ang taga-ayos ng gulo, taga-absorb ng sakit, taga-intindi ng mood nila, tagasalo ng problema na hindi naman dapat sa'yo. At nakakapagod yun. Pero hindi mo napansin kasi mahal mo sila. At minsan, mahal mo silang sobra. Pero ngayong lumayo ka, nag-a-adjust ka na rin. Bigla mong natutunan kung paano pahalagahan ang sarili mo without feeling guilty. Bigla mong nararamdaman na hindi ka dapat sorry sa pag-aalaga ng sarili mo. Bigla mong nauunawaan na may mga taong hindi mo dapat iligtas. Kasi hindi naman nila hinihingi at hindi rin nila pinahahalagahan. Nakakatawa rin yung mga reaksyon nila. 'Di ba? May iba na biglang magiging sweet. Kamusta ka? Miss ka na namin. Pero hindi mo alam kung totoo ba o dahil wala silang mahinga ng favor ngayon. May iba naman na biglang galit. Ganyan ka na pala. Pero hindi nila napapansin. Hindi ka nagbago, tumigil ka lang sa pagpayag na maliitin ka. At may mga tahimik lang. Pero yung katahimikan nilang yon, ramdam mong may bigat, para bang hindi nila maamin sa sarili nila na malaking parte ng buhay nila ang nawala, pero hindi nila kayang sabihin. Pride, ego, o baka hindi lang nila kayang harapin yung katotohanang hindi ka nila pinag-ingatan. Habang nangyayari lahat to, mas lalo kang lumalakas. Hindi loud, hindi dramatic, hindi rebellious, kundi yung tipong strong na calm. Parang tubig na steady lang pero malalim. Kasi ngayon, alam mo na kung paano i-handle yung emotions mo. Hindi ka na reactive, hindi ka na sumasagot sa bawat pangaasar.
Hindi ka na nagpapadala sa kung ano-anong drama. Pinipili mo na lang kung ano ang may peace at kung ano ang may sense. At dito pumapasok yung power ng silence. Yung hindi mo sila pinagsisigawan. Hindi mo sila kinu-question. Hindi mo sila pinagmumukha ang masama. Hindi mo sila inaaway. Tahimik ka lang. At sa katahimikan mo, doon sila pinakanatatamaan. Kasi dati, kapag may mali silang ginawa, ikaw yung unang nagre-react. Ikaw yung nag-e-explain. Ikaw yung nag-aayos. Ngayon, wala. Tumigil ka sa pagbigay ng emotional response na matagal na nilang sinanay. And once tumigil ka, bumagsak ang buong system nila. Napansin mo rin siguro, habang nagpapahinga ka emotionally, mas nakikita mo na yung future mo ng mas malinaw. Mas naaalala mo yung mga pangarap mo na nakalimutan mo dahil sobrang occupied ka sa buhay ng iba. Mas naiisip mo na may mga bagay palang hindi mo makukuha hanggat hindi mo iniiwan ng mga maling tao, maling lugar o maling sitwasyon. At habang lumalayo ka, unti-unti mong nakikita kung sino talaga ang para sa'yo. Yung hindi nasasaktan ng ego kapag nagsiset ka ng boundary. Yung hindi nagagalit kapag pinipili mo ang sarili mo. Yung hindi nagdi-disappear kapag hindi ka available. Yung mga taong hindi tumatakbo kapag hindi ka na kasing giving tulad dati. And habang nakikita mo yon, mas gumagaan ka. Mas natatanggal yung guilt. Mas lumalakas yung tiwala mo sa sarili mo. Mas nagiging tahimik ang buhay mo pero mas meaningful. At habang ginagawa mo tong journey na to, may unti-unti ring healing na nangyayari. Hindi mo man napapansin agad, pero ramdam mo na may nagbabago sa puso mo. Parang may humihinga ulit ng malaya. May mga sandali sa buhay na hindi mo agad napapansin na ikaw pala ang nagbibigay ng sigla sa isang tahanan, sa isang relasyon, o sa isang samahan. Hindi dahil perfect ka. Hindi dahil malakas ka. Kundi dahil ikaw yung nagtatagpi ng mga bagay na matagal nang napupunit. Kahit pagod ka, ikaw yung nag-aayos. Kahit nasasaktan ka, ikaw yung nagpapasensya. Kahit hindi ka pinapakinggan, ikaw yung sumusubok na umintindi. Pero minsan, may punto talagang tinatanggal ka ng buhay sa lugar na hindi na para sa'yo. At doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Kasi nung andoon ka, lahat kampante. Kampante sila na kaya mo. Kampante sila na uunawain mo. Kampante sila na hindi ka aalis. Ang hindi nila alam ang taong hindi umaalis. Minsan, yun ang taong unti-unting nawawala. Hindi dahil iniwan mo sila, kundi dahil hindi ka na nakikita. Pero nung umalis ka, doon sila nagulat. Doon sila natauhan. Doon nila naramdaman yung biglaang katahimikan na hindi na nila kayang punuan. Biglang nagbago ang bahay. Tahimik. Walang kumikilos. Walang nag-aayos kagaya ng dati. Yung mga bagay na ginagawa mo araw-araw, yung mga responsibilidad na bata pa lang, ay ikaw na ang nagbubuhat. Ngayon nakapatong lahat sa mesa. Hinihintay silang kumilos. At doon nila naramdaman ang bigat na lagi mong tinatanggap mag-isa. Biglang nagbago ang relasyon. Walang magpapakumbaba. Walang magpapahaba ng pasensya. Walang magtitiis. Kasi ikaw yung gumagawa nun. Ikaw yung nagbabalance. Ikaw yung lumulunok ng sakit para mainitindihan sila. Pero nung umalis ka, walang natira para saluhin ang pagkukulang nila. Walang magpapaganda ng sitwasyon. Walang aako sa sisi. Nagkahiwa-hiwalay na parang pader na natanggalan ng pundasyon. Biglang nagbago sila, pero hindi dahil gusto nila. Nagbago sila dahil wala na yung taong nasasanay silang sandalan. Nagbago sila dahil ngayon sila na ang kailangan kumilos. Nagbago sila dahil bigla nilang nakita kung gaano kahalaga ang presensya mo na noon ay hindi nila binibigyan ng halaga. Ang masakit doon, hindi mo na kailangan makita yung pagbabago. Kasi minsan ang aral, hindi mo kailangan balikan para lang malaman kung anong nangyari. At ikaw, habang sila nagbabago dahil wala ka na. Ikaw naman, unti-unti kang humihinga. Doon mo naramdaman yung gaan na matagal nang nawala. Doon mo naramdaman yung kapayapaan na hindi nila kayang ibigay. Doon mo naramdaman yung sarili mo na matagal nang nawawala dahil inuuna mo sila. Pero higit sa lahat, ikaw ang pinaka nagbago. Nagkaroon ka ng lakas na hindi mo alam meron ka. Natuto kang lumakad ng hindi umaasa sa papuri o pasasalamat. Natuto kang pahalagahan ang sarili mo hindi dahil sinabi nila, kundi dahil nakita mo na ang totoong halaga mo sa katahimikan mo. At yun ang pinakamahalagang pagbabago. Yung araw na hindi mo na sinisisi ang sarili mo. Yung araw na hindi mo na hinihintay ang pag-intindi nila. Yung araw na natanggap mo na may mga tao talagang kailangan mong iwan para mahanap mo ulit ang sarili mo. May mga pag-alis na masakit. May mga pag-alis na mabigat. Pero may mga pag-alis din na hindi mo alam. Yun pala ang magliligtas sa'yo. Hindi ka umalis para magtanim ng sama ng loob.
Hindi ka umalis para saktan sila. Hindi ka umalis para ipamukha sa kanila ang pagkawala mo. Umalis ka kasi kailangan. Kailangan mong iligtas ang sarili mo. Kailangan mong piliin ang kapayapaan mo. Kailangan mong piliin ang buhay na hindi ka araw-araw na uubos. Pag alis mo, doon mo nakita kung gaano kakapal ang katahimikan. Hindi iyak, hindi sigaw, hindi tampo, kundi katahimikan na unang beses mong naramdaman bilang kalayaan. Walang bigat sa dibdib, walang takot na baka may magalit, walang pakiramdam na ikaw na naman ang may mali. Doon mo naramdaman na matagal ka na palang nanginginig sa pagod. Ngayon mo lang na-realize na pwede ka pala ulit tumayo ng hindi nanginginig. Pag alis mo, unti-unti mong nakilala ang sarili mo. Hindi bilang taga-ayos, hindi bilang taga-unawa, hindi bilang taga-tanggap ng sakit ng iba, kundi bilang ikaw. Ikaw na may pangarap, ikaw na may halaga, ikaw na may boses na dati ay nilulunod ng obligasyon at konsensya. Ikaw na pwedeng maging masaya kahit walang nagbibigay ng permiso. At doon mo naisip, kung matagal ko palang pinalaya ang sarili ko, matagal ko na palang naranasan ng ganitong katahimikan. Pero hindi lahat ng pag-alis ay kawalan. Minsan ito ang pinakamalaking regalo na pwede mong ibigay sa sarili mo at sa iba. Sa kanila dahil sa pagkawala mo natuto sila. Natuto silang kumilos, natuto silang tumayo. Natuto silang pahalagahan yung mga bagay na inaakala nilang hindi mawawala. At sa'yo, natuto kang bumalik sa sarili mo. Natuto kang magpatawad hindi para bumalik, kundi para bitawan ang bigat. The moment you left, everything changed. Pero ang pinakamahalagang pagbabago, nangyari sa puso mo. Yung puso mong dati pagod, ngayon kumakalma. Yung puso mong dati umiiyak, ngayon marunong nang ngumiti. Yung puso mong dati nagmamakaawa, ngayon marunong nang tumanggi. Yung puso mong dati sumusuko, ngayon marunong nang mamili kung sino ang karapat-dapat. Hindi ka na bumabalik sa mga lugar na dati mong iniyakan. Hindi ka na bumabalik sa mga taong dati mong pinagpilitan. Hindi ka na bumabalik sa mga araw na hindi ka marunong magmahal sa sarili mo. Ito ang totoo. Hindi mo sila iniwan para magbago sila. Iniwan mo sila para hindi ka tuluyang mawala. At sa huli, hindi yung pag-alis mo ang tunay na kwento, kundi yung pagbalik mo sa sarili mo